Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Isang pagpupugay ang pinapaabot ni Mr. APC, the vloggers, sa inyong lahat mga idol. So, ngayong gabi ay pag-usapan natin kung bakit sa buong Pilipinas iisang lungsod at iisang leader ang tumatayo na strongly pronouncement, strongly condemn the drug war in his city, in all within the bound of Davao City. Dito mga idol ay masasalamin natin sa bawat munisipyo, sa bawat lungsod, sa bawat probinsya at sa bawat lugar dito sa bansang Pilipinas. Dito natin masasalamin kung ang isang leader, elected mayor, elected congressman, elected governor or vice governor ay lumalaban para sa pakanan, para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Dahil alam natin mga idol, within the Philippines, sa bawat suna, sa bawat barangay, sa bawat sityo, ay hindi natin pwedeng ipagkaila na may mga taong gumagamit ng bawal na gamot, mga illegal drugs na siyang nagbibigay ng problema in terms of peace and order sa ating bansa, mga kaibigan. Now, simula nung maupo itong ating inihalal na presidente, Marcos Jr., ay wala tayong narinig, nabalitaan, social media, television, radio, and maging sa mga pahayagan na may isang leader, elected mayor, elected governor, na nagpapahayag na strongly condemn the drug proliferation in his locality. And now, iisa lang ang tumayo na mayor na nagpapahayag na walang puwang ang droga sa kanyang pinaglilingkurang syudad, ang syudad ng Davao. So ibig sabihin, like father, like son ang nangyari. Alam naman ng taong bayan na itong si Basti Duterte ay anak ng former President Rodrigo Roa Duterte. At kung ano yung nakita sa ama, ayun din ang sinusundan na yapak ng kanyang anak. Kaya sa Davao mga idol, mainit ang usapin kung saan yung mga pulis na nakakahuli ng mga taong gumagawa ng illegal, may kinalaman sa droga, ay tinatanggal. Kung hindi naman tinatanggal, rinirelieve. Kung hindi naman rinirelieve, pinaimbestigahan ng chief of police, lalong-lalo na ang nakaupong chief of police, mga idol. So dito, sa mga pangyayaring ito, lumalabas lang na ang bansang Pilipinas ay hinahayaan ng leader ni Da Junior
na maging talamak ang droga sa bansa, sapagkat wala tayong narinig, wala tayong narinig mga idol na sinabi ni Da Junior na against sa droga. Wala tayong narinig strongly pronouncement, strongly condemn the drug war. At yung naupong bagong hippie mga idol ng ating pambansang pulisya ay walang sinabi na mayroon siyang ipatutupad na war on drugs. Ang kanyang sinabi, wala siyang ipapatupad na war on drugs. Palakpakan natin. Doon pa lang mga idol, sa pronouncement na yon ng newly appointed na Chief of Police bilang tumatayong opisyal ng Philippine National Police, ay para niyang sinabing tuloy ang ligaya, wala tayong war on drugs na ipatutupad, wala tayong kampanya laban sa illegal drugs, kaya't magbunyi ang mga taong sangkot at nagbebenta ng illegal na droga sa bansa. Kaya ganun ang nangyari sa siyudad ng Davao mga idol. At ang masaklap, pati yung mga pulis na matagal na sa serbisyo sa Davao at may runang tinatawag na good relation between the elected mayor and the chief of police, ngayon tinanggal, under investigation mga idol. So ano ibig sabihin yan? Sabi ni Baste Duterte, ang ibig sabihin yan na ang mga inihalal natin ay hinahayaan na malulong sa droga ang ating mga anak, ang ating magulang, ang ating mga kapatid, sapagkat wala, everybody is happy. Parang ganun yung nangyari ngayong sa panahon ni Marcos. Ito ang nakakalungkot mga idol. Ano bang inaasahan natin sa gobyernong Marcos? Ngayon, alam ng taong bayan sa bansang Pilipinas na hindi na safe na maglakad sa hating gabi sa panahon ni Marcos. Sa panahon ni Duterte, pinangangalandakan ng kanyang administrasyon na safe na maglakad ang mga tao kahit madaling araw. That is why, dahil sa panahon ni Duterte mga idol, active yung mga pulis. Andyan yung tinatawag na police visibility sa bawat sulok ng bansa. Pero ngayon, ikaw na mamamayang Pilipino, na ang sabi nga sa ating saligang batas, napoprotektahan ang ating mamamayan laban sa mga mapang-abuso at gumagawa ng krimen. Pero ngayon, ang ating kapulisan ay paganyan-ganyan lang. Wala kang magawa kasi under ka ng umbrella ng leader
na nagsasabing wala tayong drug war sa aking panunungkulan. Ito, pakinggan natin sabi ni Basti, mga idol, sa kanyang interview ng different medias and vloggers. Pakinggan natin, mga idol. Bakit sobrang allergic sila sa platform na yan? It was a popular platform by the former president. And it still is a popular platform. Because the question is, sino bang gusto maging pangag o gusto maging kamag-anak mo, kapatid mo, mga tao sa communities nyo maging pangag? So that's why, as a local executive, order for me to protect my citizens, either figuratively or literally, I will say that this city, my city, is against it and is at war with drugs. Hindi hinto, sir, ang walang drugs sa Davao. Hindi po hihinto. Tutuloy-tuloy natin. Well, you know, it's a declaration. It's either you take it figuratively or literally. It is supposed to deter from individuals to go into that kind of activity. So yan, mga idol, ang sabi ng mayor ng Davao, itong si Basti Duterte, bilang isang ama ng syudad ng Davao, ay hindi siya papayag na maging bangag ang isang Davaoenos. Kaya't ilulunsad niya ang war on drug sa lungsod ng Davao, kahit maging madugo ito, in order to protect the Davaoenos from illegal drugs. So yan ang matapang na pahayag ng isang Duterte, mga idol, na talagang hinahangaan ng mga leader, sapagkat siya'y matapang. Matapang, mga idol, sa paglaban sa druga. At para sa akin, siya lang yung city mayor na nagpahayag na ang druga ay bawal sa kanyang lungsod. Dito sa bansang Pilipinas, wala tayong narinig na mga mayor na ganun yung kanyang paninindigan. So ibig sabihin, hindi naman natin sinasabi na totoo, but according to my observation, sa bawat bayan, sa bawat lungsod, kung ang mga mayor, elected city mayor, municipal mayor, ay walang pahayag ng mahigpit na pagtutol o paglaban kontra druga, siya lang ang ibig sabihin niya, mga idol. Sila'y biktima ng sistema ng ating lipunan. Maraming salamat, mga idol. Magandang gabi.